beauty queen, host at news anchor. Sa kabila po ng kanyang hectic na schedule, gumagawa siya ng oras para makatulong sa mga nangangailangan. Bakit natin siya may tuturing na certified e-responder? Narito at inyo pong panoorin. Sa ilang taon niya sa paglabas sa telebisyon, marahil ay napanood niyo na si Emma sa iba't ibang programa ng Net25 bilang isang kada girl at news anchor ng himpilan. Ay umaapaw naman ang kanilang pag-asa na makakatawid sila sa sitwasyon nila. Bukod pa riyan sa kanyang pagiging beauty queen at modelo na bumighani sa puso ng mga Pilipino. Pero hindi alam ng marami, siya ay meron ding ginintuang puso na handang tumulong sa mga taong nangangailangan. Una na natin siya nakasama nang respondan natin si Baby Zian, ang bata na may kakaibang sakit sa kanyang balat. Pero alam mo ba, Jenny, sana itong pagkakataon na to, itong araw na to, mabigyan namin kayo ng kasiyahan mula sa Responde. Ito, kasama yung mga kaibigan natin, may mga dalang konting sorpresa para kay Baby Zian at sa inyo. Nandito po tayo ngayon sa BJMP Angeles City District Jail. Malapit po to sa aking puso. Parang parte na rin sila ng pamilya ko. Yun nga lang po, bawal po tayong mag-shoot sa loob dahil for security purposes po. Siyempre, nire-respeto natin yun. Pero meron tayong makakakwentuhan din na jail officer. Kwento ni Emma, malaki ang naging parte ng mga Persons Deprived of Liberty o PDLs noong sumasali pa siya sa mga beauty pageants. Nag-start to year 2019 nung sumali ako sa isang competition pageant, Binibining Pilipinas. So yung designer ko for the national costume, pinamit niya sa akin ito, yung mga tao dito sa loob. Sila kasing nag-weave, yun yung solihiyan na gamit. Sila yung tumulong na gumawa. So nung na-meet ko sila, sabi ko, maybe this is one of my purpose in life na parang tumulong din sa kanila. Kasi tinulungan nila ako eh. So to give back, tutulong din ako sa kanila. Tapos doon ko rin nalaman yung iba-iba nilang kwento. Tapos sabi ko, dami rin palang kwento, daming kwento na may kwenta na matututo ka dito sa loob. Mas lumalim pa nung napasaya ko sila na nanalo kami ng Best in National Costume. So sabi ko, gagawin ko na to taon-taon. So kahit pandemic, di pwedeng pumasok dito sa loob, doon lang din ako sa labas na nagbibigay lang din kung ano yung kaya ko matutulong. Aminado si Emma na may kaba sa kanyang dibdib nang una siyang tumapak sa loob ng piitan. Tito yung tawag ko sa designer. Sabi ko, Tito, papasok talaga tayo sa loob. Kasi syempre, tayo na nasa labas, na may freedom talaga. Parang yung connotation natin pag kulungan, bilanggo, PDLs, iba eh, di ba? Parang nakakatakot. Nung sabi niya, oo, papasok tayo para ma-experience. Eh ako kasi parang willing din ako to experience, willing ako to try something new. Sabi ko, sige, pagpasok, di naman ako magsisinungaling, may konting takot. Pag na-meet mo na sila, ibang klase din. Kung ano yung naririnig natin sa ibang tao, huwag natin hayaan na doon na tayo nakakulong. We need to be open, we need to experience it para tayo mismo masabi natin na, ay, hindi pala ganon. Lalo na nung nayakap ko na sila, ibang klase yung yakap. At habang suot ang costume sa pageant, kasama rin umano niya sa kanyang pagrampa ang mga taong bumuo ng kanyang damit. Nag-goosebumps pa rin ako. Sobra siyang minahal ng tao kasi this is something different eh. Pag sinabi nating national costume, sanay tayo sa Filipiniana, featuring the cultures and traditions of our country, diba? Pero ito parang, oh, may mga sinama siyang tao sa kanya. Hindi lang siya basta kwento. Kwento ng iba't ibang tao na mali yung connotation natin sa kanila. So, pag nakita nyo, na-share siya ng iba't ibang tao, hindi lang dito sa Pilipinas, kahit ibang bansa, nagulat. Kaya nga simula nun, parang nag-start na rin yung national costume na may kwento behind it. Hindi lang siya basta culture and tradition ng Filipino. Sobrang saya nila na na-feature din sila sa wakas kasi talented sila at creative din. Diba? Tapos yung support nila, tapos nung nanalo ako, nung bumalik na ako dito, sobrang saya din nila. Siguro aside sa nalabas nila yung talent nila, yung creativity nila, soon paglabas sila dito sa BJMP, meron na silang magagawa. Hindi na yung
maghahanap pa sila kung anong gagawin nila. Alam na nila kung ano yung gagawin nila. I think yun yung isa kong natulong sa kanila. Plus, yung trophy nga, binigay din namin sa kanila. Parang isa na yun na parang ginawa namin to. At dito na nagsimula ang patuloy niyang pagbalik sa pasilidad para magbigay ng tulong sa mga PDLs. For me, short term yun, pero malaking impact. Yung na tumutulong ka magpakain, magbigay ng toiletries. Hindi lang basta nagbibigay ka yung interaction, yung connection with them. I think yun yung mas mahalaga, yun yung mas kailangan nila. Kasi tulad nung nakaraan na tumulong tayo, yung mga natulungan natin, yun yung mga walang dalaw. Tapos nung sinabi ko sa kanila na bago ako magbigay, na sabi ko, ngayong araw po, pero na kayong dalaw. Diba parang nakakatuwa na may ibang tao na umaalala sa'yo, may ibang tao na willing kang tulungan. Hindi ka nag-iisa. Pero bago ang kanyang mga proyekto, isang live online selling muna ang kanyang ginagawa upang makalikom ng pondo. Meron tayong trabaho, yes, di ba? Pero, syempre, may mga sinusuportahan din tayong family, nagpo-provide din tayo sa iba. Pero ito, paano nga ba? So, naisip ko, nung time nung pandemic, may mga friends na tumulong, pero hindi naman pwedeng every year, every time natutulong ka na lang ba, asa ka na lang ba sa iba. So, ang ginawa ko, nag-online selling ako, nagla-live selling ako ng mga damit na hindi ko na nagagamit. So, yung kita ko doon, yun yung pinantutulong ko. So, parang at the same time, hindi na ako basta nangihingi lang. Kung may gustong tumulong, hindi ko basta kukunin yung pera nila. Sabi ko, kung gusto nyong tumulong, sama kayo sa akin. Gusto ko ma-experience nyo kung saan nyo dinadala yung pera nyo. Hindi lang siya basta bigay ka nito. Kasi ano na yan magdo-domino effect na yan Sunod-sunod na yun. Sila, mag-i-invite din sila na ibang tao na ma-experience yun hanggang sa marami na yung tumutulong. Actually, nakakatuwa nga yung iba na bumibili. Minsan, dadagdagan pa nila yung ibabayad nila para pantulong. Tapos after that, magpo-post ako para alam din nila na eto, dito po napunta yung tinulong ninyo. Aminado naman ang pamunuan ng BJMP Angeles City na malaking tulong para sa kanila ang responde na kanilang natatanggap mula sa iba't ibang grupo o individual. Actually sir, marami naman kaming kung tinatawag namin ay mga service providers. Iba-iba yan. So meron na po dyan na NGO, private individuals na kagaya ni ma'am. May mga tao kasi sa labas na nagpapahatid, may tulong, nagpapahatid, and then we will be the one distributing it. Like for example, ang ginagawa ni Ma'am Emma is siya mismo, yun yung mas nararamdaman kasi ng mga PDL natin na yung mismong tao pumapasok, they give time, they give their busy schedule para lang maabutan sila ng kung ano. Kagaya po ni Ma'am Emma, malaki po ang nagiging impact niyan. Hindi lamang po sa unit, sa pasilidad, mas po sa ating mga detinado, Ngunit bago pa man niya makilala mga PDLs, nauna na rito ang ginagawa niyang pagresponde sa mga bata. Kaya't kasamang responde team, bumisita si Emma sa Anak Balay-Balayan. Kwento pa ni Emma, mahilig siya sa mga bata, kaya't naging madali na sa kanya na gawin ito. Nag-start kasi yan nung high school ako. Nasa isang park ako dito sa Angeles. Tapos may mga batang naglilimos. Hindi kasi ako sanay na nagbibigay ng pera lang sa mga naglilimos. Kung may pagkain ako, bibili ko sila. So nung nasa park kami, may mga bata na naglilimos. Tapos yung iba siguro naiirita, na parang hindi alis, tinataboy. Kami, nakaupo lang kami noon, napabilog. Tapos umupo yung bata, hindi namin tinaboy. Mahilig ako makipagkwentuhan. Sabi ko, bakit ganito yung ginagawa mo? Nasabi niya yung nanay daw kasi niya, walang trabaho. Tapos yung tatay niya, lagi daw wala. So sabi ko, ibang klase yung bata, gagawa ng paraan. Madiskarte sila. Tapos, hindi mo naman sila kailangan na pandirihan. Di mo naman din kailangan na itaboy Kailangan mo silang pakinggan. Kasi kung bakit nila ginagawa yun. Tapos sabi ko sa sarili ko, pag kaya ko na, etong mga batang to, sila yung una kong tutulungan. Kaya yung iba, nalilihis ng daan. Kasi akala nila wala nang susuporta sa kanila, wala nang tutulong. Pero once yan, naramdaman nila na merong susuporta, tapos magiging parang role model ka sa kanila na parang, hindi kaya mo yan. Hindi yan hadlang.
Nagpamalas din ng talento ang mga bata sa Anak Balibalayan. At maya-maya pa, isang bata ang nag-akay kay Emma para siya'y sumali sa kanilang kantahan. Kahit kunwari, nag-aaral din ako. Dalaga ng tadhana na tayo'y magkaiba. Sana balang araw maging tulad din kita. Gaano kahalaga yung mga bata sa akin? Kasi lahat naman tayo naging bata, di ba? Lahat tayo na-experience paano yung maging bata. Nung bata tayo, parang di lang tayo bilhan ng laruan, nagtatampo na tayo, umiiyak tayo, nagdadabog. Dito, etong mga batang to, ma-appreciate mo lalo yung buhay mo. Na parang, ang liit ng bagay lang pala, sila ang laking bagay nung problema nila. Ikaw katiting lang, di ba? Mas ma-appreciate mo yung buhay, mas gugustuhin mong tulungan sila kasi alam mong sila nangangarap. Alam mong gusto nilang matupad yung pangarap na yun. Ba't ako naiyak kanina? Kasi ibang klase yung tama. Sino bang di maiiyak doon? Na parang pag nakilala mo lalo sila, pag nakakwentuhan mo lalo sila. Tapos nakita ko pa yung mga dati, yung mga una kong naabutan dito, na ngayon ang lalaki na. So parang ibang klase lang yung tama sa puso. Para kay Emma, ibang kanyang nararamdaman tuwing siya ay nakakatulong sa ibang tao. Parang tinutulungan ko yung sarili ko eh. 'Di ba? Pag tinutulungan natin ibang tao, parang tinutulungan din natin yung sarili natin na maging masaya. Plus, yung sense of fulfillment. Parang ang sarap matulog sa gabi na parang nakapagpasaya ka, nagbigay ka ng impact sa ibang tao. Ganun yung siya. Parang hahanap-hanapin mo siya every year na makita mo yung ibang tao, kung ano na yung progress, kung ano na yung nabigay na impact mo sa ibang tao. Sense of happiness and fulfillment. Kadalasan hindi natin masasabi ang totoong pagkatao ng isang individual na napapanood natin sa harap ng kamera. Kung ang pagbabatayan lamang natin ay ang karakter na ginagampanan nila o sa bawat script na kanilang binabasa. Tulad ni Emma na maagang namulat sa pagresponde sa mga tao bago pa man siya napapanood sa telebisyon. At sa darating na taon, mas makikilala pa natin ang Emma na ating kinagigiliwan at minahal sa pamagitan ng kanyang pagtulong sa kapwa. Ako po si Emma Tiglao, Certified E-Responder. At ito ang senaryo, ang kwento ng ordinaryong Pilipino. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.